Palagay ko, lagi siyang magiging bahagi ng kung paano nagkaroon ng malayang Pilipinas. Laging mapapag-usapan doon yung panulat ni Amado Hernandez. Hindi ko naman talaga kilala si Ka Amado. Nung bata ako, taga-Tondo yan kasi laging pag nadadaan ako doon sa kanyang opisina, library na matututunan ko, doon siya nagtatrabaho dahil ayaw niya na pinakikialaman ni Kaatang de la Rama yung mga libro niya. No, na hindi siya mahilig magdiktik ng kanyang mga libro. So, lagi sinasabi sa akin yun ng mga kamag-anak ko, magulang ko, may nakatira sa bahay na yan na taga-Hagunoy. Mahusay na manunulat. Taga-Hagunoy ako. Pero sa Maynila ako pinanganak. Si Ka Amado naman ay taga-Hagunoy, doon pinanganak, pero sa Maynila lumaki. So, meron kaming affinity. Pag umuwi ako sa Bulacan, doon sa kanyang lugar, dati doon ako nagpapagupit, nababanggit din nung barbero. Kung taga-Tondo kang bata ka, dapat kilala mo si Amado Hernandez. Hindi pa siya tinatawag na Ka Amado. So hindi ko alam, nakasaksak siya sa utak ko, sa aking unconscious mind. At magiging curious ako sa kanya. Hanggang isang araw, sa aking disertasyon, nagdesisyon ako, magagawa ko siya ng biography. Nakaka-intriga. Lagi siyang relevant. Siguro yung pag hinanap mo yung yung kahulugan ng yung pagsasabansa, yung nationhood, yung usapin ng nationalism, parati siyang kasama doon. Mag-umpisa sa yung mga unang dalawang kwento niya, mga 19-year-old yan magiging prize-winning. Ang mga bida niya, pati mga unang tula niya hanggang sa huli, ang mga katipunero. At saka ang mga tutulaan niya, sila Lakandula, sila Raha Sulaiman. So, naghahanap siya ng model Siguro kasi walang ama si Ka Amado. Nung hinalungkat ko yung ama niya, nababanggit niya subversibo, katipunero. Pero sa record ni Medina, yung tatay niya, ang kategory tulisan. So wala siyang ama, wala siyang kapatid. Ang nagpalaki sa kanya yung nanay niya, saka yung tiyahin niya. So pwede mong tignan sa ganun, sila Quezon later ang tutulaan niya, sila Gandhi, nasyonalista siya So yung tula niya laging attempt ng ano bayan, ano sambayanan. Anong manifestasyon ng pagmamahal sa bayan, nationalism. So, i-redefine niya yun unti-unti sa bawat panahon. Sa panahon ni Quezon, sila Quezon yun. Until finally, yung hindi siya magiging ganun lang Siya yung unang tutula ng tahasan na anti-imperialism. Siguro at this point, at this juncture, paano siya tumapang? Yung puro tula. Nung 1920s, yun yung height ng print sa Pilipinas. Nabubuhay nun yung mga manunulat ng nagsusulat lang. Si Ka Amado ay siya yung unang naging hari ng Balagtasan. At ang kanyang magiging match ay ang reyna ng Kundiman. Hindi mo mapapansin na si Atang ang magbabago sa buhay ni Amado. So, nung nagpakasal sila, wala nang tula si Amado. Ang lumalabas na nag-i-edit. Pero nung hinahalongkat ko, ang dami niyang tula. Mga love poems at mga erotic pa. So, hindi niya inilabas ito. Lately na lang. Nung panahon ng Hapon, nag-guerrilla si Ka Amado, spy ng Benedict Anderson guerrilla.
na ang nagtulak sa kanya si Kaatang de la Rama. Ang area niya, yung aming hometown, Hagonoy. Critical yon kasi yung Hagonoy connected yun sa Pampanga, sa Bataan, hanggang Nueva Ecija. So pag nakontrol mo yun, makokontrol mo yung movement ng pati ng mga guerrilla, ng ano. So yun ang trabaho ni Amado. Nagsanla ng piano si Kaatang. Alam mo, sweet niyan sweet, puan mo na ako. Pero laging nagmumura si Kaamado ng punyeta. No, ikinasasama ng loob ni Kaatang. Ang tawag niya si Paki Alamera. No. And yet, si Kaatang, ang gulo-gulo mo, no? Pinag-aayos ka na nga. Yung pagmamahala na yon, yung nagbenta ng piano si Kaatang para siya maging guerrilla. Madadagdagan pa yon. Pagkatapos ng panahon ng Hapon, magiging labor leader naman si Kaamado. Naging konsehal. So, konsehal, labor leader, Makata. Pagkatapos noon nakulong, si Kaatang ay hindi na prime of her youth. Nung minsan, pinakiusapan ni Quirino sa isang gathering ng mga dignitaries kung pwedeng mag-perform si Kaatang na may insinuation, palalabasin si Kaamado. Tumanggi si Kaatang. Tumanggi si Kaamado. Later din, si Magsaysay kinausap si Kaamado. Tumanggi pa rin si Kaamado. So, ano ginagawa niya? Bakit gusto niyang nakakulong? Sa panahon na yon, nagbenta na naman ng bahay si Kaatang. Kasi nakakulong yung asawa, kailangan nila ng abogado. Tapos, si Kaamado kasi celebrity. Kaya pag dumadalaw si Kaatang, hindi yung nagbabao ng yung isang batik na ulam, kundi isang kalderong ulam. Hindi isang balot na kanin, kundi isang kalderong kanin. Ironically, yung pinakamagagandang tula, kwento ni Kaamado, doon nabuo sa bilangguan. Paglabas niya, ilang panahon lang magmamarsyalu. Si Kaatang nung panahon na yun ay para kumita, kumakanta sa mga istasyon ng radyo. Yung kanyang walang kamatayang nabasag ang banga, yung theme song ng Dalagang Bukid. Kaya nagkakaroon ng ganda ang buhay at napatatamis pati kahirapan ay kung may karamay sa lahat ng ating mga kapalaran, mga pusong tapat sa pag-iibigan. Ang kanilang dasal ay lubhang mabisa at pinakikinggang lagi ni Bathala ang kanilang luhay panghugas sa hapdi ng pagkariwara sa mga mithiing nangabigong pawa. Kung kapiling natin ang inang butihin, ang ama't kapatid na laging magiliw, ang ating landasi laging maliwanag kahit na ulapin, at may lakas tayong hindi nagmamaliw. Ngunit kung sakaling sa ating malayo, ang lahat ng tanging kapilas ng puso tayo'y sumusuko sa lalong maliit na pagkasiphayo at kailapit natin sa pagkabalaho. Paraluman, ako'y mahalin mo lamang. Ang mga gabi ko'y iyong liwanagan, yaring kahirapan ay bigyan mo kahit konting karangalan. At ako'y wala ng takot sa libingan. Yung huli niyang tula tungkol sa isang aktivistang napatay ng militar. Si Brigido Santarumana, kung tama yung pagkakatanda ko. Yun yung ibig kong sabihin na sa lahat ng panahon, kasama si Kaamado. Mula sa panahon ni Quezon, ano yung nationhood, sa panahon ng Hapon, sa panahon ng liberation,
sa panahon ng martial law, yung kanyang attempt na to decolonize the mind of the people. Pinagsamantalahan ng mga Kastila ang kayamanan ng Pilipinas, pati mga Pilipino. Nung Amerikano, ganun din eh. Kaya ngayon to lang, lumuha ka aking bayan, buong puso mong iluha. Anti-imperialist yun eh. Nung nag-aktivista yan, anti-imperialist siya. Hindi siya yung maingay lang, mahusay yung tao. Yung pagiging makata niya, yung attempt niya na yung sinaunang tula, tsaka yung Freebirds, pinagtatangkaan niya yun. Tapos yung mga nobela niya, Luha ng Buhaya, kakaiba. So, palagay ko, lagi siyang magiging bahagi ng kung paano nagkaroon ng malayang Pilipinas. Laging mapapag-usapan doon yung panulat ni Amado Hernandez.